Bakit tayo sumusuko kagad? Bakit kagad natin sinasabi, wala nang pag-asa yan, kaya i-push na natin si Amy? Gunggong talaga eh. Ito na nga mismo nagsasalita yung presidente. Umangat na nga umaangat na, yan ang trend. Importante yan. Sa Mindanao at sa mga Visayan-speaking areas, Visayas, particular ng Central Visayas, makikita mo doon, nangunguna hindi lang si Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa, kundi ang iba pang kandidato, kasama na si Rodante Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, pati yung si Atty. Hinlo, si Vic Rodriguez, etc. At malaking bagda ng botante yung dalawang lugar. No? Central Visayas and Mindanao would be about 30% of the total voting population. So if they gain support in those areas, then the national total for them will move up to double digit. Nagigets din nyo? Napaka-importante. Tingnan nyo ito. May papakita ko sa inyo dito. Ayan. Ayan po yung ranking. Sino ang nasa baba ni Amy? Tanungin ko kayo. Si Philip Salvador. Tama, mali? 23.7. Si Philip Salvador. 24.7. Si Amy. Sino pa ang nasa baba ni Amy? Si Philip Salvador at si Marcoleta. Magkakadikit 23, as in point lang ang pagitan ni Philip Salvador at saka ni Marcoleta. So ano ang punto ko dito? Babalik tayo. Babalik tayo kay Aida Lorna at Sipe. Yung tatlo na yon, binoto Duterte plus si Amy. Ilan na magiging boto nila? Diba madadagdagan ng tigi-isa? Ang problema natin yung huli na si Aida, si Lorna, si Fe. Hindi binoto ang Duterte, binoto lang si Amy. Di nakalamang. Nakuha ninyo? So, ang ibig ko lang sabihin, kung sana yung tatlo o yung dalawa, si Lorna at si Aida at si Lorna, binoto is Duterte lang, wala si Amy. Ibig sabihin, ang binoto lang nila si Philip Salvador at si Marcoleta. Aangat ngayon si Philip Salvador at si Marcoleta. So anong ibig ko sabihin? Kung ang argument ng mga propagandista ni Amy, sinasabi nilang ipagtatanggol ni Amy si VP Sara Duterte sa Senado. Sandali, don't tell me si Philip Salvador hindi niya ipagtatanggol si VP Sara Duterte. Dinatarantado niyo ba kami? Laging galit yun. Laging galit sa stage yun. Die hard yun. Wala nang ibang mas, sa tingin nyo mas die hard pa yun si Amy? Si Philip Salvador makikipagpatayan yan sa mga Duterte. Anong punto? Simple lang Yung mga propagandista ni Amy, lahat ng kanilang argumento ay sarili lang nila. Ito sinasabi ko mga kababayan ay mismong obserbasyon ng mga eksperto at maging nakaranas na senador. Lahat ng may double digit rito. Tingnan nyo Ano daw ito? Lahat na may double digit. Pakinggan nyo. Lahat ng may double digit rito ay may pagkakataon pa na makapasok mo. Kasi hindi naman Ayan yung mga may double digit kasama po yung susunod. Ayan. Lahat po yun. Lahat ng may double digit rito ay may pagkakataon pa na makapasok mo. Kasi hindi naman ganun kalayuan ang kanilang suporta. Kita nyo? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan po natin yung palapit na eleksyon na. Nako, ilang araw na lang. Boboto na po tayo. Malalaman na natin kung ating bayan ay papunta sa dadaos-dos ba o ito'y aangat na. Depende po yan sa magiging resulta ngayon 2025. Pagka nanalo itong mga hinayupak at mga animal, certainly it will go to the pit. Pero pagka nanalo po ang Duterte, siguradong magkakaroon ng change in landscape, political landscape. Pag-usapan natin yan. Pero alam mo, ito. Itong video kong ito ay ilalaan ko po dito sa pagpapaliwanag kung bakit importante ang Duterte. Kung bakit importante na tayo po ay mag-block voting. Ano ibig sabihin ng black voting? Hindi kulay itim Kasi yung itim, si Amy.
Block. B-L-O-C. Voting. Okay? So, pag-usapan natin yan. Bakit to, kanyo? Ito. Alam nyo, mga kababayan, ito po ay based on evidence. Ito pong ipapaliwanag ko sa inyo ay hindi po ito haka-haka o ito po ay pananaw lamang ng isang political vlogger na iniidolo ninyo. Hindi. Ulitin ko po, hindi. Alam nyo ngayon, medyo napapansin ko, nakakalungkot man isipin, pero merong mga kasamahan tayo na talagang itinutulak si Senator Amy. Ako po, wala po akong problema kung yan ang sa tingin ninyo ay conviction ninyo. Pero ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ang pagboto kay Senator Amy ay isang mali o isang ikakapahamak ng bawat Pilipino. Okay? Ipapaliwanag ko po sa inyo. Not based on my opinion, but based on others' opinion, especially those who have experience in this election. Second, I would explain it to you by presenting to you an evidence coming from experts, not from any political blogger. Kasi alam nyo, ako ho, sanay na po ako dyan eh. Sanay na po ako sa bakbakan ng mga vloggers. Sanay na po ako sa mga kababayan natin na medyo madaling masway ng mga political vloggers sa kanilang desisyon sa buhay. Sa katunayan, ilang beses na po akong inaway, ilang beses na po akong binanatan, ilang beses na po akong in-unfollow ng ilang mga kababayan natin dahil hindi po ako sang-ayon sa mga kinikilala o iniidolo nilang vloggers. Kasi po ako, mga kababayan, ako po hindi po ako matalino, hindi po ako madunong, hindi po ako magaling, pero isang bagay ang sigurado ko, hawak ko ang katotohanan. Yan po ang sigurado ako. Every time I speak the truth. Whether it will hurt people, I don't give a damn. Bakit po? Kasi the truth will always be the truth no matter what you say, no matter what I say. Anong ibig ko sabihin? Pag sinabi ko ito ay kulay pula, Coca-Cola, lalagyanan po na salamin yan, ha? Pag sinabi kong ito'y kulay pula, kahit may ibang tao magsabing ito'y kulay blue, hindi ho ito magbabago. Kung ako man ay sabihin kong ito'y kulay gray, hindi rin po ito magbabago. Bakit? The fact remain that this is color red. So yun lang ang pangahawakan ko, wala nang iba. Kung hindi ang katotohanan. Anong ibig ko sabihin? Ito po kasi ang problema doon sa iba nating mga kasamahan, kababayan. Ay meron po silang masasabi nating political interest. Meron po silang kinikilingan sa anong pamang rason. I will not accuse them of anything. Kaya nga mga kababayan, I will just tell you the truth today. And that truth, hindi po manggagaling sa akin. The color of this pouch ay hindi po nanggaling sa akin. The color of this pouch is the truth. Whether it came from me or it came from other people. Ito po'y katotohanan na hindi mababago. Anong ibig ko sabihin? Etong Duterte, mananalo ito kung susundin mo ang nangyayari sa oras na ito. From this time until to the day of the election, if you would focus on the Duterte, they will win. Pero pag ikaw, bumaling ka ng konti, naniwala ka sa iba, talaga may pag-asang hindi manalo ang Duterte.
Again, hindi sa akin manggagaling ito. Paliwanag ito ng mga taong nakaranas, paliwanag ito ng mismong mga eksperto. Now, let's watch this news and I will tell you what is happening right now. 5 araw bago ang halalan, nangunguna pa rin sina Senador Christopher Bongo at Congressman Erwin Tulfo sa pinakahuling pre-election survey ng Okta Research. At maituturing namang neck and neck o dikitan ang labanan ng ilang senatorial candidates para makapasok sa Magic 12. At dahil dyan, kumbinsido ang ilang mambabatas na malaking factor pa rin ang block voting para sa ikapapanalo ng mga kandidato na nasa pang-8 hanggang 12 pwesto kung ang pagbabatayan ay mga nakalipas na halalan. Mian Corvera sa balita. So, sabi nito, ayon sa isang mambabatas, sino po ito mamaya tutukuyin niya. Sa kanyang eksperyensya, napaka-importante ng block voting, BLOC. Although what he is pertaining here is the block voting of religious groups. But later, I will explain to you na bakit walang pinagkaiba yan kung tayong mga Duterte supporter would just follow the term block voting. Okay? Pakinggan. Ilang araw bago ang eleksyon sa Lunes, nangunguna pa rin sa pinapaborang senatorial candidate si Senator Christopher Bongo batayan sa latest pre-election survey ng Okta Research. Isinagawa ang tugon ng masa survey sa pagitan ng April 20 hanggang 24. Bagamat nangunguna statistically tied si Go sa isa pang frontrunner na si Congressman Erwin Tulfo, bagamat 56.8% ang nakuha ni Go, 52.7% naman ang nakuhang suporta ni Tulfo. Sa isang statement, sinabi ng Okta na patunay ito magiging dikita ng laban sa top post na magpapakita ng malakas na suporta nationwide. Pasok pa rin sa Magic 12 ang mga kilalang pangalan. Nasa ikatlong pwesto si dating Senate President Vicente Soto na may 42.3% na sinundan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, habang nasa ikalimang spot ang broadcaster na si Ben Tulfo. Pasok rin sa Magic 12 sina Senador Pia Cayetano, Senador Ramon Bong Revilla Jr., Makati Mayor Abby Binay, Senador Lito Lapid, dating Senator Ping Lacson, Camille Villar at Bam Aquino, habang nasa ika-13 pwesto ang TV host na si Willie Revillame. Maituturing namang neck and neck ang labanan ng ilang senatorial candidates sa Magic 12. Dahil sa malaking margin of error ng survey, sinabi ng Okta na pasok pa rin ang nasabing mga kandidato at statistically competitive para sa 12 spot. Kapansin-pansin naman para sa Okta ang malaking itinaas sa survey ni Congressman Rodante Marcoleta. Naniniwala naman si Senador J.V. Ercito na batay sa kanyang karanasan sa mga... Ito po yung sinasabing mambabatas. Base sa kanyang karanasan. So again, uulitin ko. Not based on any political blogger, including myself. Tanggalin nyo na ako sa eksena. Tanggalin nyo na iba mga political vloggers. This time, let's listen based on experience ng isang nanalong senador neck to neck, di ba? Actually, nasa baba siya nun. Nasa baba siya nun nung nakipag-compete sa kusino man. Okay, nakalimutan ko na kung sino yung kakakompete niya noong time na yun. Ang eleksyon, malaking factor para sa ikapapanalo ng isang kandidato na nasa 8 hanggang 12 spots ang block voting. Especially from yung 8 to 12, no? Parang halos dikit-dikit eh. It's very unpredictable at this time. Kung nakita mo yung surveys, walang 1% yung that separates yung mga candidates from 8 to 15 ba yun or no? So yun, very crucial itong last stretch, and who will be supported by the block voting sectors, no? So sinasabi niya dito, importante yung block voting sectors. Hindi niya pinangalanan ng INC, pero that is very, very obvious. That would come into play. Pero umaasa ang senador na makakapasok at makakabalik sa Senado ang mga re-election ni senators
kaya't umapila. So sa madaling salita mga kababayan, ganito lang kasimple po ito ha. Ipapaliwanag natin. And pangalanan na natin, INC, block voting. If you would see the INC, alam naman po natin that they are a very powerful group. You know why? They became a powerful group in election. It is because of block voting. Marami pang ibang relihiyon na mas madami pa sa kanila. Sa totoo lang po, aminin po natin yan. Ano ho yan? Ang Catholic, ang Muslim, at yung iba pa pong, hindi ko na po sasabihin kasi pangit kung sa akin po manggagaling. Pero may mga marami pa pong relihiyon na maaring mas madami o maaring kapantay nila. Ang pinagkaiba lamang, kaya naging powerful ang INC during election, it is because of the word block voting. BLOC voting. Ibig sabihin, kung anong sinabi ng pamunuan, yun ang kanilang iboboto. At faithful and loyal ang INC members in doing that. Even if wala naman silang way to check on it, pero dahil tapat nga po ang bawat membro nito, ay kaya po sila naging makapangyarihan during the election. And there's nothing wrong with that because it is their belief. Meron silang paniniwala na kung bakit po kailangan block voting o kung ano po ang sinabi ng kanilang pinuno, which is I respect. I understand where they're coming from. Alam ko yan, paniniwala po yan. Nire-respeto po natin yan at ginagalang po natin yan. Ano ang punto ko dito? Naging makapangyarihan sila dahil sa salitang block voting. Imagine this. Kung ang mga Duterte supporter ay gumaya sa INC, do you think it will be powerful na katulad ng INC? Ang problema po kasi ngayon mga kababayan, etong pagpasok ni Senator Amy, meron pang nahati kahit papaano. Biro ko nga, may mga 10 siguro ganun. Pero gayunpaman, patuloy ang kanilang propaganda na kailangan si Amy ni VP Sara Duterte para ho ipaglaban si VP Sara Duterte. Yan po ang kanilang pananaw. Yan po ang kanilang sinasabi na kesyo kailangan si Amy to protect VP Sara Duterte. That's not true. That is not true. Why? Let me explain it to you. Simple. 1. If Senator Amy is really serious in fighting for injustice, di sana nung panahon ng KOJC or after the KOJC siege, nagsalita na siya at talagang binengbang niya na yung mga taong dapat bengbangin. Diba? Katulad ni Torre. Dapat sana inaksyonan niya na nun, dun pa lang kinasuhan niya na. Di sana hindi nangyari etong kidnapping kay Pangulong Duterte. Why? Alam nyo, ito ay secret usapan among personnel ng PNP. Bulong-bulungan ito sa mga opisyal nila at saka kanilang mga nasa baba na walang susunod sa utos na hulihin si Pangulong Duterte except Torre. Yan po ay bulong-bulungan. Even if they deny this, yan po ang kinikwento sa akin ng mga pulis na kakilala ko, kaibigan ko. They are so grateful kay PRRD and they cannot do it. Kaya nga po, di ba, kitang-kita po natin sa camera yung mga nandun ay naiiyak even if they denied na umiiyak. Kasi they will always deny. Yun nga may baril sa KOJC, dininay nila Nakitang-kita na ng ating mga mata. Ito pa kayang iba. I-deny nila ng i-deny at sasabihin nila fake news. Sila huy tapakasinungaling. Diretsuhan na po tayo. So anong punto ko? Wala siyang ginawa after the KOJC or during the KOJC.
Banat Bay, hindi naman Duterte yan. Okay, punta tayo sa mga Duterte. Nung ikinulong at nagkaroon ng masasabi nating pagkulong doon sa Chief of Staff ni VP Sara Duterte, na mismo si VP Sara Duterte ay nagwala na nun. Naandun siya mismo sa loob ng Congress nung kinulong yung kanyang Chief of Staff. Meron po bang ginawa si Senator Raimi? Sasabihin ninyo, hindi pwede yan dahil yan po ay merong parliamentary courtesy. Hindi pwedeng galawin sa loob ng Congress o House of Representatives ng isang senador. Yes! Maybe that's true. But again, lumabas po yung Chief of Staff. Nandun sa ospital. Diba? Sana man lang. Pumunta siya doon, pinigilan niya yung pagbitbit. Ang dami niyang pwedeng gawin. Sa tingin niyo, kukulong siya nung mga pulis na ng harbat doon? O yung mga pulis? O di kaya mismo yung mga tauhan ng Congress? O sabihin na natin, sa tingin niyo, kakasuhan siya o aanuhin siya ni Romualdez na pinsan niya? I don't think so. So doon pa lang, Duterte yun. Kay VP Sara Duterte yun. Hindi niya nagawa yung quote-unquote pakikipaglaban niya for the Duterte. And the day of the kidnapping, nangyari kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Ma'am Hanelet, 10 hours sila doon. Asan siya nung 10 hours na yun? Pwede siyang lumusob doon. Pwede niyang pagbabatukan yung mga pulis doon. Biro lang. Pwede siya lumusob doon. Pigilan ang mga dapat pigilan. Hindi siya gagalawin ng kahit sino mang pulis. Kapatid siya ng presidente. Sa tingin ninyo, aanuhin siya pag nagwala siya doon? I don't think so. May ginawa siya? Or at least any effort. Lahat po ng mga kalyado ni Pangulong Duterte lumusob sa Villamor. Except siya. Pretending to be kaalyado pero wala siyang ginawa. So, anong ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Yung kanyang sinasabi o sinasabi ng mga propagandista niya na we need Aimee to protect VP Sara Duterte, that is a fucking lie. That is a blatant joke talaga yon. Isa po itong katarantaduhan. Hindi po totoo yun. Why am I saying this? Simpleng-simple lang mga kababayan. Ito na mismo, si Senator JB, siya ay nakaranas niyan. Yung sa dulo, yung bakbakan sa dulo. Ilang beses niya naranasan niya, kinikwento niya, naririnig ko yan. At ang lagi niya sinasabi diyan, yan ang importante yung black voting. Yung ibig sabihin ng black voting, kilala naman natin kung sinong grupo lang gumagawa niyan, Iglesia ni Cristo. Marami naglalabasan na listahan kuno ng iboboto o yung i-endorse ng INC. Ako okay yun. I mean, hindi ko sinasabing totoo yun. Ako nga, tinatanong ako nung iba, totoo ba to? Totoo ba to? Na ito ang i-endorse ng INC. Ako marami ko nakakausap at sinasabi nila, pagdating sa national, ano yan, last minute talaga nagdidesisyon. Sabihin, yung pamunuan, doon na sinasabi sa tao, sa membro nila, I think 2 days before or 1 day before. Doon na sila nagde-decide. Or doon na nila binibigay sa kanilang mga membro. So, pag tinatanong nila ako, totoo ba yung listahan na yan? I don't think so. As of now. Okay? First time ko nga makakita sa social media na inilabas yan eh. Usually, hindi nga nilalabas yan eh. Hindi nyo ba napapansin? Kahit yung mga nakaraang eleksyon, hindi lumalabas yung mga ini-endorso nila. Why this time lumabas yung ini-endorse nila? I don't know. Maybe it's another form of propaganda by certain groups or people. Or maybe para i-mind condition. I really don't know what's the reason behind kung sino yung lalabas niyan.
Ang punto ko dito mga kababayan, base sa mga naririnig ko na mga kapatiran ng Iglesia ni Cristo, ito'y last minute. Kaya nga ako, I'm still praying and hoping that the Iglesia ni Cristo would do a block vote for Duterte. I don't know if it's possible. If not possible, I respect them. It is their conviction. Sabi ko nga sa inyo, kahit sino iboto ninyo, conviction nyo yan. Ay, nire-respeto ko yan. Pero, ang sa akin, napakalinaw. Block voting, sabi nga ni JB Ejercito, ay matindi ang maaaring magawa niyan. Yung mga nasa baba ay maaaring umangat. Kaya nga mga kababayan, bilang isang Duterte supporter ever since, and you can never question me on my loyalty to the Dutertes. You can never question me. Hindi ako yung lumabas lang ngayon. Hindi ako yung lumabas lang nung panahon ng Uniteam. Ako'y matagal na. Panahon pa ng unang eleksyon ni Pangulong Duterte doon sa pagkapangulo. Nandun na po ako. Ang aking grupo ay tapat ever since hanggang ngayon. Kung sana ang bawat isa sa atin ay magba-block vote, malaki talaga ang tsansa. Ang problema kasi, yung mga propagandista ni Amy, pinalalabas na wala ng pag-asa itong mga Duterte. Wag ko kayo maniwala doon. Again, sa akin mo kayo maniwala? Hindi. Ipapakita ko sa inyo another expert, not from me. Okay? Hindi ako magsasabi ha. Huwag kayong maniwala. Yan nga ang intro ko kanina eh. Huwag kayong maniwala sa any political vlogger including myself, di ba? Huwag kayong maniwala. Expert na yung paparinig ko sa inyo. Katulad na lang ni JB Ejercito na isang nakaranas ng pag-angat dahil sa block voting. Ito, isa pa. Mismong Pulse Asia, okay, ay merong sinabi tungkol sa Duterte. Pakinggan po natin ha. Sila, ito hoy, hindi mga Duterte supporter. Hindi po ito Duterte supporter. They're not endorsing anyone. As a matter of fact, ang tingin nga natin sa kanila, peke eh. Pero bakit ganito ang tono nila? Pakingge. Ang medyo nakita natin pagbabago na itong nakaraang buwan ay yung pagtaas, pagiging double digit ng suporta ng ilang kandidato ng PDP. Tinaguri ang kamakailan na Duterte. Ang kaibahan lang nitong Abril, sa Marso, nung Marso ay nasa top 12, in contention si Philip Salvador at si Congressman Rodante Marcoleta. Medyo bumaba sila, hindi na sila in contention sa survey na ito. Pero nandun pa rin sila within striking distance ng top 12 positions. Sir, sobrang lapit. 1 week na lang, no? Literally 1 week before elections. Itong mga election... Ito yung nakaraang news pa. So 1 week, imagine ninyo. Ano ang nagiging trend? Kasi sabi ko nga sa inyo, ang ganda nung paliwanag ni Malu Tiquia. Huwag tayong bumase doon sa ngayon. Kasi tandaan ninyo, marami sa mga Pilipino ang undecided until to the last moment. Bakit? Yan ang ugali ng Pilipino. Hindi ko alam kung kultura na natin yan. Hanggang kaduluduluhan, hindi tayo sure kung a-attend tayo ng party. Hanggang kaduluduluhan, hindi natin sure kung tayo po ay... Totoo to, di ba? Totoo naman eh. Kung tayo po ay pupunta sa isang lugar o hindi. Kaya nga tinawag sa ating mga Pilipino yung last minute eh. Laging last minute ang desisyon nating mga Pilipino. Ang tagal po natin mag-decide. Di ko alam kung kultura ba ito, ng sigurista tayo. Pero tayo ang mga Pilipino mahilig sa last minute. As in last minute. Gusto pa nga natin minsan, tinatawag pa yung pangalan natin eh. Pagsasakay ng eroplano. No, paunahin mo na silang lahat. Mauna na kayo lahat. Antayin ko tawagin yung pangalan ko bago ako ano pa naman yan, pipila pa naman.
Kaya nga marami ding hindi natutuloy na excursion eh. Ang dami hindi natutuloy na mga outing. Bakit? Ang tagal sumagot, lalong-lalo na pag may bayaran. Di ba? Totoo po yun. So ano ibig ko lang sabihin? Until now, marami pang undecided. Kaya nga napaka-importante na tayo bilang Duterte supporter ay sana kumbinsido na maipapanalo natin ang Duterte at magba-block voting tayo. Ang problema kasi nahaluan tayo ng mga propagandista ni Aimee. Na pagtitignan mo, kung aaralin mo ang kanilang kasaysayan, sila po talaga ay may connection kay Aimee. Ako, ayoko na lang magpangalan, pero alam ko po kasi personal na meron talaga silang kinaugnayan kay Aimee mula nung nagsimula. As a matter of fact, nagsimula pa nga sila in promoting Aimee. Sana maging mapagmatsyag naman po tayo. Okay? Yun po ang nakakasira. Sana kung talaga tayo solid Duterte tayo. Kung talagang solid, kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, alam nyo si Pangulong Duterte never magsalita ng ganito, but this is the first time na sinabi niya ito. Kalimutan nyo na lang ako kung hindi solid Duterte tayo. Alam ko kasi yung istorya sa pag-promote ni Honasan at saka ni isa. Ayoko na lang sabihin kasi pangit kung sa akin manggagaling. Pero ito'y alam ko, sigurado ako. Mga kababayan, si Honasan at saka yung isa, kaya inilagay yun doon para kontrahin lang yung mga Duterte supporter na boboto kay Aimee. That's the truth. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. But the real concern of PRRD, nanggaling na po sa bibig ng kanyang asawa, ng anak, at saka yung kanyang anak, na si Kitty, ay kalimutan nyo na ako kung hindi nyo isosolid itong Duterte. Kaya nga doon sa tunay, solid Duterte supporter, makikinig kay tatay this time. Hello? Yung mga solid, makikinig na kay tatay this time. Kasi marami sa inyo ang hindi nakinig noong 2022 kaya nagkaloko-loko ang ating bayan. Kaya nagkaloko-loko, tumugmok tayo, kaya si Pangulong Duterte nadala doon. Dahil sa mga inyong hindi nakinig sa kanya. Sorry pero madamdamin ako sa issue na to. Ayoko to pero kaya ako ipinaglalaban ito. Na wag na kayo magpabudol pa uli. Parang awa nyo na. Baka ang isunod niya dyan, si BP na ho ang isunod dyan. Maging mapagmatsyag naman tayo. Wag naman na tayong tatanga-tanga uli. Hindi ko kayo sinisisi upang idikdik sa inyo ito. Sinasabi ko sa inyo to para mamulat ang kaisipan nung ngayong mga taong nabubudol na naman. Parang awa nyo na. Again, I'm sorry to say this. I don't want to say this to blame you o to rub it in. Pero isang dahilan kung bakit nandun ang ating Pangulong Duterte kasi nagpabudol kayo eh. Binoto nyo si Marcos eh. Tas eto na naman kayo. Sinong gusto nyo isunod? Si BP? Bakit in-endorse ni BP Sara si Aimee? May dahilan ho siya doon. Hindi natin alam kung ang dahilan na yun para masampahan ng kaso sa ombudsman. We do not know the deal. Pero malinaw sa malinaw. Si BP Sara Duterte, pag nangampanya, Duterte lang lagi ang sinasabi. I do not know the deal kung sa pag-endorse niya. Pero isang malinaw, every time na nagsasalita sa stage, Duterte lang. Binabanggit lang niya si Aimee pag naandun si Aimee.
out of respect and maybe out of their deals. I do not know. Kaya nga mga kababayan, sorry to say this, pasensya na po kayo. Ayoko po talagang manisi pa dahil magkakasama na po tayong nakikipaglaban para sa mga Duterte. Ako hangang-hanga ako sa INC. Hangang-hanga ako sa pagiging united nila. They are really united when they vote. Sumusunod sila sa isa. Sa kanilang pinuno. Kaya pala eh. Bakit tayo mga Pilipinong supporter ni Tatay Digong hindi sumusunod sa kanya? You understand? Sumusunod sila, ang INC sumusunod sa kanilang pinuno, kaya nagkakaroon ng block voting. Bakit tayo mga Duterte supporter hindi sumusunod kay Tatay? Tapos, magsisisi tayo sa dulo. Kung sumunod kaya tayo, di isipin nyo yan ha. How many people voted for PRRD? If we follow him and we do block voting, di sana pasok tong 12, ay 10. Banat bay, baka naman pwedeng dagdagan na lang natin ng 2. Uulitin ko. Pag dinagdagan nyo ng 2 ang iboboto ninyo, bibigyan nyo ng tsansa yung 2 na yon na mag-compete dun sa 10. Kasi nagsasama sila dyan sa babae. Pag titingnan mo, di ba yung kaninang pinakita nating news? Nandun sila lahat sa baba. So maglalabanan yan. Kaya nga sinasabi dito, yung double digit, napaka-importante niyan. Sino yung mga double digit? Panoorin natin ha. Ang survey results po ay nakaka-impluwensya pa ba sa mga botante ngayon? And how? Kung nakaka-impluwensya pa po. Well, sa aming sariling panukat, hindi ganun kalaki ang impluwensya niya. Hindi natin malalaman kung ano magiging impluwensya nito kasi ang survey ay isa lamang sa mga impormasyon na nakukuha ng mga botante. Maraming pang ibang impormasyon o balita tungkol. Kita nyo ito ha. Pulse Asia na mismo nagsabi, umaangat ang Duterte. Ayan Kita nyo yan? 14. Eto, bakit sinasama yan? Kasi yan po yung mga posibleng pumasok pa. Ngayon, kung boboto ka ng iba dyan na hindi Duterte at binoto mo yun, mas magkukumpit pa ngayon sa Duterte niyan. Kasi magsasabay-sabay silang madadagdagan. So, sabay-sabay din sila sa baba. Pero kung hindi mo na binoto yung 2, ibinoto mo na lang solid kang 10. Aangat yan. Andyan si Philip Salvador, di ba? Andyan si Marcoleta, nandyan si Jimmy Bondoc. Di ba? Ayan po. Hindi ko lang kasi mabasa Sandali para mas makita natin. Hindi ko kasi mabasa Nandyan po si Lambino. Di ba? Andyan po si Hinlo na pwedeng umangat lahat yan. Kung magba-block voting tayo, ibig sabihin wala tayong ibang iboboto kung hindi yan. Di ba ho? Sa mga kandidato na maaaring nakakahubog na kanyang kaisipan. Alam natin, sa araw mismo ng eleksyon, maraming mga botante ang maaaring magdagdag ng bilang ng kanyang iboboto. At magiging kaka-impluensya rito ay hindi itong lumabas na survey, kundi man nakukuha ng impormasyon lalong-lalo na doon sa araw ng eleksyon, yung sample ballot. Kita nyo, eksperto na nagsabi niyan ha. Ang desisyon ng mga Pilipino ay minsan yung mismo doon sa araw ng botohan. Ganun ka last minute ang mga Pilipino. As a matter of fact, kami po nagpapagawa ng kalye survey. Marami pa ang nagsasabi dyan, undecided sila. Minsan, pasensya na pero this is the truth in our country. Kung ano yung matanggap nilang sample ballot, yun ang binoboto nila. Ganun ka last minute minsan. Minsan yung mga kababayan natin pupunta sa presinto na hindi nila alam kung sino iboboto nila. Hindi man lang nag-research. That's the truth. Kaya nga, importante, in terms of marketing,
when you keep on repeating the name, yan ang marirecall ng mga tao. Kaya nga hindi nyo mapansin sa mga ads paulit-ulit yung product na pinopromote. And it is a blessing. It is a blessing na merong Duterte. Eksakto. Perfect. Duterte. Di ba? Kung yan sanang isinisigaw natin para mag-resonate po yan sa bawat Pilipino, Duterte lang, Duterte. Ang problema, merong iba na isinasaksak si Amy na mas madalas pa nga nilang i-live, mas madalas pa nilang i-status, mas madalas pa nilang i-promote kaysa sa Duterte. Ang dahilan nila, kasi wala nang pag-asa yung Duterte. Gago ka! Kaya walang pag-asa yung Duterte na sinasabi mo para lang maipasok mo si Amy. Yan ang katotohanan. Pero kung solido ka talaga, solido ka. Di ba ako, hindi na lang ako nagsasalita pero meron akong kilalang mga taga-alyansa na alam ko, sigurado ko, hindi boboto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Dahil kilala ko. Pero hindi ko na pinromote. Bakit? Kasi nakapokus ako sa Duterte. Dapat manalo ang Duterte. Kasi yun ang dahilan nila Kailangan natin ng kaalyado dyan para hindi bumoto sa impeachment ni VP Sara Duterte. Gago, ang dami na dyan na hindi boboto sa impeachment ni VP Sara Duterte, hindi nyo lang alam. Hindi ko na lang sasabihin kasi nakafocus ako sa Duterte. Sana ganun tayo So, maraming bagay ang maaaring mangyari nitong linggo na ito. Ang hindi natin alam ay ano ang magiging kagalawan ng ranking na ito at makikita natin to siguro kasi nung huling eleksyon napakabilis ng pagbilang. Siguro kinabukasan o bago pa matapos yung araw ng Mayo 12, malalaman na natin kung sino yung mga nangunguna at makakaupo sa Senado. Alam mo, gusto ninyong manalo itong Duterte? Ito gawin nyo. Magpa-print kayo. Ibigay nyo sa mga kaibigan ninyong boboto. Duterte tayo Duterte tayo, ganun. O sino iboboto mo? Tanong mo na kaagad sila. Di ba? Kasi nga nakapokus tayo. This is what you call people power. Wala sa EDSA ang people power, mga kababayan. Nasa botohan. Paano natin gagawin yun? Isulat natin. I-post natin. Putang ina, hindi nyo na pinopost yung Duterte, nang pinopost nyo si Amy. Halatang halata Huwag na tayo maggaguhan. Kaya nga mga kababayan, tayo mismo. Magpa-print tayo. Duterte tayo ibigay natin sa mga natin, sa mga kaibigan natin. Duterte tayo Itatatak sa utak nila yung Duterte. Bakit Duterte? 10. Sino kaya yun? Di ba makikita nila sa social media, Duterte. Ito, sige, Duterte. Kasi nga, we are campaigning for them. Di ba? Ang dami mong kaibigan. Sabihin mo nang may 10 kang kaibigan, siguro naman meron. Sige na, 5 na nga lang. Halimbawa, 5 na lang yung kaibigan mong natitira sa'yo. Kung lahat tayong mga Duterte supporter at sinasabi natin yan sa 5 nating kaibigan, black voting tayo, huwag na kayong bumoto ng iba. Duterte na lang para sigurado talaga si Duterte makabalik. Para sigurado talaga na hindi ma-impeach si VP Sara Duterte. Gusto mo ba na manalo pa ang mga Marcos? Ganun, idiretso na natin. Ang problema, Amy na naman. Bukas, Amy na naman. Wag, hindi naman sa magkaiba kasi magkapatid, si BBM. Lagi natin gina-justify yan Mga ulul, mga putang ina nyo. Wala kaming pakialam kung magkapatid sila o hindi sila magkapatid. Ang sinasabi ko lang dito, wala siyang ginawa. Wala siyang ginawa para sa mga Duterte. Huwag natin dahilan yung, hindi naman magkaiba ang magkapatid. Sorry hindi ko binabatikos si VP Sara Duterte Hindi ko siya binabatikos dito. Baka mamaya i-misquote nyo ako. Mga gunggong kayo.
Hindi ko siya binabatikos dito. Again, sinasabi ko sa inyo, may dahilan siya kung bakit niya in-endorse si VP Sara Duterte. Pero ang sinasabi ko dito, yung iba na kesa na inuulit, hindi magkapatid yan, magkaiba yan, inuulit-ulit nyo pa, di sana yung effort nyo yun, ibinigay nyo na lang sa Duterte, di sana mas nagre-resonate pa ito sa mga kababayan natin. Diba? I-focus natin doon sa Duterte. Huwag na tayo napakamaraming dahilan. Wala hong ginawa itong si Amy para sa mga Duterte. Kaya lang niya ginagawa ito ngayon dahil kulelat siya nandyan sa ibaba. Kailangan may wala na kasi siya makukumbinsing dilawan, pinklawan. Wala na rin siya makukumbinsing mga loyalista. Ayaw na rin talaga sa kanya. No na sa kanya. So ang makakakumbinsi pa siya kahit papaano ay yung mga followers ni VP Sara Duterte, which is madami. Kahit sabihin mo ng halimbawa lang, merong 10 milyon. Halimbawa lang po mali po yung figure pero halimbawa, may 10 million na talagang diehard supporter ang etong si VP Sara Duterte. Makakuha lang siya ng 1 milyon o 2 milyon. Abay, swerte na siya, aangat na siya. So, she would take the risk, diba? Na dumikit at gamitin na naman si VP Sara Duterte. Do not allow it. Read between the lines. Ako binabasa ko si VP Sara Duterte. Binabasa ko si VP Sara Duterte kung dumidiin ba siya kay Amy o hindi. Puta, mas madiin pa kayo mga vloggers kaysa kay VP Sara Duterte. Halata kayo Sorry but that's the truth. Halata kayo. Mas idinidiin nyo pa siya kaysa kasi may nagsabi sa akin, hindi, sumusunod lang yan kay VP Sara Duterte. Gunggong! Hindi sila sumusunod kay VP Sara Duterte. Bakit? Mas dinidiin pa nila kaysa kay VP Sara na dinidiin si Amy. Hindi dinidiin ni VP Sara si Amy. Dinidiin lang pagka nandyan. Binabanggit lang. Pero ang talagang laging binabanggit niya ay Duterte. Bakit ito mga iban to? Singit na singit ka, Amy. Ewan ko. Pero sir, nabanggit mo kanina na kapansin-pansin na nag-double digit yung Duterte. Bakit? Ano yung nakikita na... Ayan tingnan nyo mismo yung expert ng Pulse Asia, yung presidente nila, napansin na nag-double digit biglaan ang Duterte. Tingnan nyo sagot niya. Issues or kung tao man, yung posibleng naka-apekto, ba't nag-double digit sila ngayon? Yung doubling ng kanilang preference na nangyari noong Marso. At ito'y maaari natin ugnay sa pag-aresto ng dating Pangulo. At nakita namin ang pagtaas ng bilang ng suporta sa kanila doon sa mga lugar na medyo may kalakasan ang mga Duterte, particular na ang Mindanao at ang Central Visayas. Kaya doon sila nag-double digit, no? Dahil sa malaking suporta na I-notice niya Visayas at Mindanao kaya nag-double digit. So ibig sabihin, at that time, marami pang ako sigurado naman ako yung mga Visayas at Mindanao, mga Duterte yan. Kaya lang ano pa sila parang namamahinga pa sila, hindi pa sila sumasali sa politika. Pero dahil sa nangyari kay Pangulong Duterte, nag-voice out na sila. Visayas and Mindanao. Ang focus ngayon ng Duterte, kung mapapansin nyo, nasa Luzon. Doon sila nag-iikot. At sabi ko nga sa inyo, hindi lamang po PDP nag-iikot, hindi lamang po si VP Sara nag-iikot, maging yung grupo ng Pastor Kibuloy for Senator nag-iikot. Alam ko yan, kaya nga tingnan nyo, pansinin nyo sila Boss Dada, tsaka sila Judea, sila Jay, kung saan-saan po sila napupunta. Di ba po, nakafocus po sa Luzon. So ano ibig ko lamang pong sabihin mga kababayan? Ang laki pa ng market. Bakit tayo sumusuko kagad? Bakit kagad natin sinasabi, wala nang pag-asa yan, kaya i-push na natin si Amy? Gunggong talaga ito na nga mismo nagsasalita yung presidente. Umangat na nga umaangat na yan ang trend. Importante yan. Sa Mindanao.
at sa mga Visayan-speaking areas sa Visayas, particular ng Central Visayas, makikita mo doon, nangunguna hindi lang si Bongo at saka si Senator Bato de la Rosa, kundi ang iba pang kandidato, kasama na si Rodante Marcoleta, si Philip Salvador, si Jimmy Bondoc, pati si Atty. Hinlo, si Vic Rodriguez, etc. At malaking bagdan ng botante yung dalawang lugar. No? Central Visayas and Mindanao would be about 30% of the total voting population. So if they gain support in those areas, then the national total for them will move up to double digit. Nagigets din nyo? Napaka-importante. Tingnan nyo ito. May papakita ko sa inyo dito. Ayan. Ayan po yung ranking. Sino ang nasa baba ni Aimee? Tanungin ko kayo. Si Philip Salvador. Tama, mali? 23.7 si Philip Salvador, 24.7 si Aimee. Sino pa ang nasa baba ni Aimee? Si Philip Salvador at si Marcoleta. Magkakadikit 23 as in point lang ang pagitan ni Philip Salvador at saka ni Marcoleta. So ano ang punto ko dito? Babalik tayo. Babalik tayo kay Aida Lorna at Chipe. Yung tatlo na yon, binoto Duterte plus si Aimee. Ilan na magiging boto nila? Diba madadagdagan ng tigi-isa? Ang problema natin yung huli na si Aida, si Lorna, si Fe. Hindi binoto ang Duterte, binoto lang si Aimee. Di nakalamang. Nakuha ninyo? So ang ibig ko lang sabihin, kung sana yung tatlo o yung dalawa, si Lorna at si Aida at si Lorna, binoto is Duterte lang, wala si Aimee. Ibig sabihin, ang binoto lang nila si Philip Salvador at si Marcoleta. Aangat ngayon si Philip Salvador at si Marcoleta. So anong ibig ko sabihin? Kung ang argument ng mga propagandista ni Aimee, sinasabi nilang ipagtatanggol ni Aimee si VP Sara Duterte sa Senado. Sandali, don't tell me si Philip Salvador hindi niya ipagtatanggol si VP Sara Duterte. Dinatarantado niyo ba kami? Laging galit yun. Laging galit sa stage yun. Die hard yun. Wala nang ibang mas, sa tingin nyo mas die hard pa yun si Aimee? Si Philip Salvador makikipagpatayan yan sa mga Duterte. Anong punto? Simple lang Yung mga propagandista ni Aimee, lahat ng kanilang argumento ay sarili lang nila. Etong sinasabi ko mga kababayan ay mismong obserbasyon ng mga eksperto at maging nakaranas na senador. Lahat ng may double digit rito. Tingnan nyo Ano daw ito? Lahat na may double digit. Pakinggan nyo. Lahat ng may double digit rito ay may pagkakataon pa na makapasok mo. Kasi hindi naman Ayan yung mga may double digit kasama po yung susunod. Ayan. Lahat po yun. Lahat ng may double digit rito ay may pagkakataon pa na makapasok mo. Kasi hindi naman ganun kalayuan ang kanilang suporta. Kita nyo? Anong ibig ko sabihin? Huwag kayong maniwala doon sa mga propagandista ni Aimee na wala ng pag-asa yan Duterte kaya dito na tayo kay Aimee. Yun yung packaging nila Putang inang strategy yan pantanga. Ito na nga mismo eksperto sinasabi. Lahat, ito unang sinabi niya Unang sinabi niya, nagte-trend talaga. Ang ganda ng sinabi ni Malutikia Importante yung trending Ano yung direction? Trending po ang Duterte. Umaangat unti-unti. Yan ang first point nitong eksperto. Second point ng eksperto, lahat po ng double digit. Ayan po, puro PDP po. Marami dyan, karamihan. Ay maaari pong umangat, maaari pang pumasok. So katarantaduhan yung sinasabi ng mga propagandista ni Aimee na wala ng pag-asa kaya iboto na natin si Aimee. Kagaguhan po yun. Noong nakaraang eleksyon, may nakita tayo na itong huling dalawang eleksyon noong 2019 at noong 2022 na yung huling survey na sa ginawa namin ay may isang kandidato noong 2019 na wala sa contention pero umakyat siya at nanalo si Senator Francis Tolentino na tumatakbo sa re-election ngayon. Noong 2022, ganun rin. So, yun ang ibig pong sabihin natin mga kababayan.
Hindi mo talaga masasabi. Alam mo, ang ganda rin ng paliwanag ni Panelo dito, ni Attorney Panelo. Yung panahon daw nung kay Robin. Ang layo ni Robin hindi siya top 1. Bakit bigla siyang umangat into top 1? Hindi ko sinasabing talo si Robin nun, ha? Hindi ko sinasabi. Pero nasa baba siya. Ibig sabihin wala siya doon sa top, I think top 6 yung nabanggit. I forgot the exact. Pero wala siya sa top, wala siya doon sa 1, 2, 3. Pero bakit nung lumabas na yung resulta, number 1 siya? Kasi nga, ulitin natin, ang mga Pilipino last minute magdesisyon. At yung survey, hindi po yan ang final decision. Yan po ay gabay lang. Makikita nyo nga, trending nga po. Kaya nga, ang aking titulo, sana itong gawin kong title, mananalo ang Duterte o sure win ang Duterte kung lahat po tayo magfo-focus sa black o yung Duterte. Mag-black voting po tayo. Wala nang iba. Pag bumoto pa kayo ng iba, may pag-asa pang manalo yun at kumontra doon sa 10. Kung sana makikinig lang kayo kay Tatay Digong, panalo itong Duterte. Pero kung makikinig kayo doon sa mga political vlogger na sa tingin ninyo matalino at magaling dahil nag-i-English, puta, kawawa na naman kayo. Hindi. Again, ilang beses na kayong nakinig dyan at nabudol kayo. Ayoko magmalaki, pero kung meron mang talagang solido na hindi nagpabudol noong 2022, alam nyo, isa yung Banateros. Sino pa? Marami pa po dyan. Mga Banateros brothers and cousins. Marami po. Hindi, kasama na yun sila Bisdak, sila Pambansang Loyal. Ay, hindi pala, si Loyal pala, nabudol yun. Ang Marcos pala yun. Si BMR, di ba? Yan po yung mga hindi nabudol. Si Brothers Traveler o si Buster. Ayan po yung mga solido. Di ba? Ang hindi ko maintindihan sa inyo, yung mga nambudol sa inyo noong 2022, pinaniniwalaan nyo pa bakit? Magaling mag-Ingles. Ang haba mag-caption. English yung caption ka. Matalino yan kasi English. Ganyan kasi tayo Meron pa rin tayong colonial mentality. Nagpapaalila tayo sa Ingles. Yan ang totoo. Real talk tayo Nagpapaalila pa rin tayo sa mga Inglesero at Inglesera. Pag Inglesero, putangin na matalino yan. Putangin na mayaman yan. Sus pambira. Ako sanay ako sa ganyan sa mga barbar. Puta, English speaking to, matalino ito, mayaman to. English, paglabas ng wallet, walang pera. Mangungutang lang pala. Ang daming ganyan, yung pasosyal, yung you tell me. Bakit nga ba? Ganun. Hindi, kasi konyo ang datingan pag taglis You tell me. Bakit nga ba? Feeling natin, yan yung yan yung kataas-taas. Kasi nga, meron tayong mentality, pagka matalino, mag-Ingles, ganyan-ganyan yan. Di ba? Pag Tagalog, wala, hindi maalam yan. Ano yan? Kanto boy yan. Ganun tayo Tanggalin na natin yung kasing ganyang kaugalian natin mga Pilipino. Puta, yung mga Hapon nga, hindi nga marunong magsalita ng English Hirap na hirap Totoo. Hindi ko sa kanila parte yung pag-i-English. Maswerte ka na pag kinausap ka ng English. Di ba? Pero bakit sila ganun? Kasi wala silang colonial mentality. Sa kanila nga baligtad Hindi nyo ba alam to? Ito, kikwento ko sa inyo. Kasi ano ko diba sabi ko nga sa inyo, madalas ako dyan at lagi kong inaaral. Ultimo sa camera, yung Sony camera. Pag made in USA o made in other country, mas mura. Pero pag made in Japan, mas mahal. Ganun ang camera sa kanila. Nagtatanong ko, laging tatanong sa yan. Kunwari, Sony bibilin mo. Made in Japan o made in US? I think US ata o China, hindi ako sure. Kaya nga sila proud na proud Pag sila naglagay ng mga cosmetics, ilalagay talaga nila Japan made.
Ganun yung kanilang honor eh. Japan made yan. As a matter of fact, kung ayaw nilang ipabenta sa mga ibang lahi, hindi nila lalagyan ng Ingles. Yung mga inuman dyan, pag ayaw ka nila, hindi nila lalagyan ng Ingles kasi mas gusto nila Hapon. Gusto nila yung nagkakaintindihan sila. Proud sila. Eh tayo mga Pilipino, shit, hindi pwedeng walang Ingles. Pag inilagay mo Ingles, dyan bebenta ka. Pero pag nilagay mong... Di ba? Halimbawa, may pabango. Ano ang bibili mong pabango? Passion perfume. Wow, shit. Passion perfume. Pero pagka ang pangalan nung perfume ay Tagalog, Sampaguita. Hindi mo bibilin. Ayoko yan, local yan. Tagalog yan, hindi maganda yan. O kaya pangalan ng perfume Diwata. Ay! Sorry, nasira na yun. Yeah? Kaya nga, anong ibig ko lang sabihin nito mga kababayan? Mag-isip tayo na maigi. Eto, pinipresenta ko sa inyo. Again I am not saying I am bright. Hindi ako matalino ako. Hindi ako matalino. Bobo ko. Okay? Hindi ako matalino. May logic lang ako. At nakikinig lang ako sa mga taong eksperto at pinapakita ko lang sa inyo yung katotohanan. I do not hate Amy Marcos. Don't get me wrong. I do not hate him. As a matter of fact, there are a lot of senators na gusto ko makapasok. Pero ba't di ko na sila pinopromote? Kasi nga ang focus ko Duterte. Alam niyo yan, yung talaga mga nanonood sa akin. Ang dami ko ng pinangalanan na pang 11 and 12. Yeah? Pero tinigilan ko na. Nag-focus ako sa Duterte. Kasi nga, yan po ang sinabi ng mga eksperto. At yan din ang sinabi ng mga nakaranas. Dapat mag-block voting tayo. Block voting, at sabi ng eksperto, kailangan natin ito para may posible pang umangat itong mga ito kung iboboto natin ito sila. Kanino tayo makikinig? Doon sa Inglesero? O sa mga eksperto?